Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Sinuplak ng sobrang todong katotohanan nitong si Atty. Malo Tikyang, representing si Kuting ng Norte dahil umano sa pagbulgar niya sa mga masasamang nangyayari sa ating bansa na tila ba ayaw humupa ng mga karumal-dumal na krimen at ng paglabas umano ng mga drug lord na patuloy sa kanilang pagkakalat at pagbebenta ng masasamang gamot sa ating taong bayan na kawawang kawawa naman. Dito nga natin makikita na tila ba itong chief in command na si Kuting ng Norte na ito ay wala man ng magawa upang solusyonan itong mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas na ating pinakamamahal. Dito nga natin makikita na dahil sa impluensya ng kanyang asawa na si Lizatanas Ahas Mags ay walang nagawa itong si Kuting na ito kundi umanib at makipag-alyansa dito sa mga dilawan o sa mga grupo ng mga makakaliwang grupo. Wala na ngang matinong nagagawa sa ating bansa kung kani-kanino pa nakikialyansa sa kalaban pa mismo ng ating gobyerno. Nakakahiyang Kuting, resign na at ipalit si Vice President Inday Sara. Yan ang sigaw ng taong bayan. Tila ba lahat ng taong bayan ay gutom na dahil sa sobrang kahirapan na idinudulot nitong administrasyong nitong si Kuting ng Norte. Hindi nga rin maiwasan ng ating netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Merong isang nagsabi, sinayang ni BBM ang second chance na binigay sa pamilya nila. I even supported him. I happened to argue with my niece regarding the 20 pesos kilo of rice na promise niya. Napahiya ako. Sorry sa pamangkin ko. Nagkagalit kami dahil kay BBM cause she's a Lenny supporter. Lalo lang pinatunayan ni PBBM na weak leader talaga siya. Pero kung si President Duterte pa yan, gagamitin pa ng islang accent, may sense of humor pa, minsan halong lecture pa. That's we miss the brilliant PRRD. The whole world knows that Philippines have the highest electricity and water. So sino nga ang magsasaya ng pera pa talaga ibang bansa para mag-invest dito? Puro lang gastos ng gastos si PBBM sa mga travel niya na alam niya na walang nangyayari. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kung ako ang strategist niya, hindi ko maintindihan kasi napakailap niya pagdating sa local media. In fact, halos walang sinasabi sa local media. Pagdating sa international, sa tingin ko sila ang nag-handpick noon. Kasi ang pagpili naman na mag-i-interview sa'yo pagdating sa international media, really dependent dun sa nagkakasanyan. So, ang guess ko dyan, pinili siya. Sa tingin ko, nagulat lang yung nag-interview dahil tumawa siya. So, I guess, wala ka namang nakikita. Ewan ko sa inyo kung may nakita na kayo, Admar at Carlo, no? Kung nakita na kayong interview ng isang pinuno ng isang bansa na tumawa. So, siguro doon nagsimula. Tsaka ma'am, medyo hindi nagustuhan ng mga nakatayo sa likod. Yung tanong naman doon sa kanya, hindi naman bagong tanong yun eh. Sa mahabang panahon, yun na yung kinakaharap. Ang akala ko nga, magaling na siyang mag-handle doon sa ganun na mga tanong. Oo, yung mga tanong, sa tingin ko naman naghanda siya doon. Wala namang pinuno ng bansa na hindi naghahanda pag international media ang nagtatanong at ang kasama. Lalo na ito, sit-down interview. So, vetted yung mga tanong. Alam niya yung itatanong. At dapat siguro, sharp siya doon sa pag-pivot niya sa mga tanong nung ginawa nung interviewer. Partner Carlo. Ano po yung maging implication po nito, ma'am? Kasi kung magbabasa mo yung mga comment, parang
Marami na nga pinagtatawanan na yung Pangulo dahil sa the way siya magsagot. Biruin mo man, tumawa, tapos that is concern niya ng buong bansa. Concern nga yun sa ibang bansa. How much more tayo ng mga parang Pilipino? ano yun yung pera ng taong bayan, wala ka bang na maibalik sa Yun taong nga bayan, national ano yun. Kasi Anong pera implication kaya niyan, ma'am? Well, dapat kasi best foot forward pag nagpa-interview ka internationally. Ang implication niyan, either hindi siya nagpapakatotoo sa sagot niya o nagulat siya dun sa tanong at napaka-sharp nung rebut nung nag-interview Yes. Kahit nga yung tanong na, may I know why you're smiling or laughing? He wasn't able to answer there. Na pwede mo namang maraming rason kung bakit. So I think na off balance siya doon. Tapos from that point, naging down the hill na kasi naging ako I would see that as a personal attack against him. Yung mga sumunod na tanong. Pero Mamalu, kung dito pa yun sa Pilipinas na network na nagtanong, wala nang prangkisa yun, sure. For Ay, sure. oo. Hindi ka nga nagtanong, di ba? Kung palang sa simula, cut na. Baka wala nang prangkisa yun. Susunod At saka alam mo, Admar, napakahirap mong patayin ang isang international sit-down interview. Napakahirap mo yung patayin. So talagang lalabas at lalabas pa. Tapos, ang matindi nung ginawa nung interviewer, abay, in-explain niya. Part by part. So, makikita mo na was she there to embarrass the president? Probably she was just surprised na may gano'n, na may mga taong nakatayo, may mga taong nagpipigil sa kanya. I mean, you don't do that in Western media. Yes. Sa Western media, they can be very cruel and that's expected. Because he's a Marcos. So, lahat nitong issues na kaakabit ng kanyang brand, lalabas yon. Hindi porke nanalo kang presidente, wala na yung issues na yon. Kasi kahit katulad nga ang sabi niya, no, di ba, yung mga pera in billions, ginanon pa niya, na nakuha sa mga Pilipino. So, is it a way of reminding the public of who this person is? Could be, but it could have been answered in a more clever fashion than what he did. And ma'am, yung yun nga yung nabanggit nga natin, ganon ang klase ng pagtatanong sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, nabanggit na, gigipitin agad yun, hahanapan agad yun ng butas. Meron ulit international interview siya, Bloomberg naman yun, dito sa Pilipinas naman yun na sinagawa, no? Parang halos kasabay dun sa pagbisita ng mataas na opisyal ng Estados Unidos. Pero iba naman yung kanyang pahayag dito. Patungkol naman ito dito sa umiinit na issue dyan sa South China Sea na mas kinikilala ng buong mundo compare sa West Philippine Sea. At nabanggit nga niya na parang sinisisi pa nga na itong China kasi yung nagpapalaki nito. Tumataas yung banta. Anong masasabi mo ukol dito, ma'am? Well, Admar, unang-una, yung mga interview sa Western media, ang dating sa akin is they are trying to improve the name kasi ini-introduce siya sa global, no? Ang pagkabit natin sa Estados Unidos, nagiging paraan na umiikot siya, nag-explain siya ng American policy sa kaso ng Pilipinas. So nagiging modelo, quote-unquote, ang Pilipinas kung paano ang relasyon sa isang superpower. Tatandaan natin, Admar, ang tatlo lamang bansa ang may geopolitical power. Yan ay ang Estados Unidos, ang China, at saka ang Russia. Makikita natin dun sa sagot niya, I am not here to poke the bear. Ibang-iba sa mga binigkas niya dito sa atin at sa ilang instances na natanong siya ukol sa China. Tatandaan natin, tayo ay neutral nanggaling tayo sa isang neutral. Hindi ko sinasabi na ang dating administrasyon pro-China. Ang sinasabi ko lamang neutral. Kasi inalis na natin ang base militar. No? Noong 1992, naalis na ang base militar. Supposedly independent and non-aligned
tayo. At kaya nga ang ating pampapalakas ay nasa ASEAN kasi yun ang regional. Okay? So itong nangyari na sinabi niya sa Bloomberg na yung existential threat, sinabi niya word na existential. Medyo nagulat ako doon kasi ang ibig sabihin ng existential threat, pag umabot tayo sa level na yun, mamamatay tayo. Hindi tama na sabihin mo yon sa isang bansa na may kalayaan at may soberenidad. Yung bang nangyayari sa South China Sea ay existential threat o ginagawa lamang na existential threat that would lead to the call for the MDT? Yung MDT, hindi rin yan sigurado. Doon sa interview na ginawa niya sa Bloomberg, sinabi niya, ironclad. At in-echo rin yun ni Secretary Blinken. Ironclad ang MDT. Ang kailangan nating tatandaan, alam po nyo, ang proseso sa Amerika, bago ka lumaban, dadaan sa Kongreso. No? Yung Ukraine, dumaan sa Kongreso. Yung Israel, dumaan sa Kongreso. Bakit po? Mag-aalat po sila ng pondo para sa gerang yon. So, napakahirap mong isipin na ang reliance ng ating soberanidad at ang ating pagiging bansang Pilipinas ay depende sa isang bansa, Estados Unidos. Parang doon sa interview, kitang-kita na tayo ay parang vassal state o nasasakupan ng Amerika. Nung sinabi niyang it is not poking the bear, ano ho ba yung pinagkasimula ng ating bangay ngayan? Hindi ho ba yung banggaan ng mga bapor? Hindi ho ba yung rotational? Oo, nandyan na yung ruling ng UN. At hindi pinakikinggan ng China, that is their right, at tayo ini-invoke natin, that is also our right. So, kung ganong hindi magkasundo, kailangan negotiations, no? Kung hindi natin kaya ang bilateral, country to country, siguro multilateral. Kaya diyan pumapasok yung ASEAN, no? Sa ASEAN, nagsalita na ang Singapore, nagsalita ang Malaysia, at nagsalita ang Indonesia. Huwag niyong dalhin ang gera nyo sa ASEAN. Klarado yun. Ang sabi nga ng Singapore sa atin, kung gusto nyo ang gera, di kayo. Diba? So, walang bansa ang may nais magkaroon ng gera. Lalo na ang bansang Pilipinas na hindi naman handa makipaggera sa modernong paraan, no? Hindi ho yan usapan ng magsusuntukan kayo o magpapanaan kayo o may dala kang sibat at sisibatin mo. Hindi ho traditional warfare yan. Ang mangyayari po dyan is really missiles. Tayo ho ba may protection laban sa missile? Nakita ho natin sa Israel at sa Hamas, no? Ang Israel may shield. So pag ang Hamas nag-launch, nababaril yung missile, tayo po wala. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit natin ibinigay ang ilang EDCA facilities sa ating bansa, lalo na ngayon pinapalakas at linalagyan ng fortification yung Batanes. Kasi ang Batanes, malapit yan sa tinatawag na Taiwan Strait, no? Wala ho tayong laban sa Taiwan. In fact, ang ating rene-recognize ay China. So bakit tayo pupunta sa isang laban between China and US on the issue of Taiwan? Makikita po natin dun sa huling eleksyon ng Taiwan, hindi po yung predominant party ang nanalo. Nanalo sa president, sa vice president, pero po yung kanilang legislative o parliament, karamihan po yan yung Partido Kumintang na opposition. So, bakit tayo papasok sa isang issue na meron naman tayong problema sa Pilipinas? Kaya ang parati kong panawagan, tayo po ay pursigihin natin ang kapayapaan at ilagay natin ang kung ano man yung energy ng ating mga leader sa internal. Kasi may issue tayo ng internal alam naman iniisip mo makipaglaban ang mga Pilipino nagugutom, hindi nakakabili ng bigas. Parang maling-mali naman yung
prioridad doon. Ngayon, kung yung pagsalta mo sa US ay dahil maire-release yung pera ng mga Marcos, yun ay usapin ninyo, hindi usapin ng bansa. Pero ma'am, nabanggit nyo, bago ma-activate yung MDT, magpapaalam pa mismo ang Amerika doon sa Kongreso. At alam naman natin yung hatian ng hatian, ibig sabihin yung bilang no ng iba-ibang mga may paksyon din doon eh. Kumbaga hindi talaga 'di ba na hindi pa nga naipasa yung mga pondo para doon sa ano. So hindi mo masasabi agad-agad na solido na susuporta all the way ang pamahalaan ng Estados Unidos. Ganon din po ba ma'am ang protocol dito sa Pilipinas? Kailangan din na sumang-ayon muna yung ating Kongreso, yung dalawang kapulungan sa pag-activate nito sakali man na lumala yung tensyon. Kasi isa sa ground ng declaration of war is the ability to declare martial law. So may instances sa Constitution, sa saligang batas, ukol dun sa when can you invoke the declaration of martial law. Kasi sa martial law, ma'am, voting jointly pa naman yun, ma'am. Voting jointly. Tama ka dyan, Admar. Lahat ay voting jointly, no? So kung ay kung tayo sa sanib, at tatandaan nyo ha, wala tayong kongreso na nagkaroon ng sa panahon sa ating kasaysayan na nag-declare ng gera. So, hindi yan kasaysayan ng Pilipinas. At usually, ino-occupy tayo. Ino-occupy tayo ng Spain, ino-occupy tayo ng Amerika, ino-occupy tayo ng Japan. So, napakahirap mong masabi na pag sumugod, ang daming legal processes eh. Kung sinong una nag-release ng missile, o magde-declare ba tayo? Nandiyan na ba kaagad ang Amerikano? Di ba may delay? So sa delay na yon, baka pulbos na yung ang Batanes ano nangyayari? Baka mauna na yung sa Ilocos, yung sa lugar ng ating presidente. Naku po. Iba nga ang lokohan, di mauna na doon. Wag lang yung ibang probinsya kung gusto mo mag-declare. Pero ma'am, parang hindi yata tugma ngayon ang direksyon natin. Kasi halimbawa, gumawa tayo ng tsa-tsa para sa pagpapaganda ng ating ekonomiya, para makahimok daw ng mga investor. Paano ka makakahimok ng mga investor kung ganito po ang pahayagan ng isang presidente? Kung ako ay isang negosyante, magdadalawang isip ako. May batuhan na ng ganito na mangyayari. So hindi ako sure kung baka hindi pa nga natapos yung aking negosyo na maitayo, magkakaroon na ng problema, nagkaroon ng tsa-tsa, tapos may mga ganitong mga pahayag po, ma'am. Tama ka dyan, Admar, yung instability ng institusyon ang critical sa Pilipinas. Kunyari ngayon, di ba, nakailan na siyang pag-ikot, parang 20 countries na yata, 20 trips na yata yun. So pag sinasabi mo na to enhance the investment climate, ano itong iniikot mo? Yung bang amendments na yun ang request ng mga investors o ease of doing business? Kasi alam mo, yung tatlong provision na kanilang babaguhin at could result to better investment climate is basic education, advertising. Advertising, ang dami-dami higanteng advertising firms ang nandito sa Pilipinas. Ang regional offices nila nandito o yung iba nasa Singapore. So, hindi ko alam ano yung additional money papasok dahil freeing up mo ang advertising or ang basic education. How can you even attract, ibig mong sabihin ng eskwelahan na foreign papasok sa Pilipinas to do basic education? Parang policy concern yun sa usapin ng edukasyon. Ngayon, dun sa public services, napakasimple lang yan eh. Pwede mo utusan ang Solicitor General mo at sabihin o yung Republic Act on Public Services na pending sa Supreme Court, baka pwedeng padaliin para ma-implement natin. Ang nagiging problema ko doon sa nasabi nila, na-implement ba ang amendment ng retail trade? Na-implement ba ang amendment ng investment law? Naayos ba ang implementation ng CREATE? Kasi may pending bill to amend the CREATE law. Itong mga ito ay
panukalang batas na talagang magbibigay ng insentibo, whether tax or customs, sa mga investor. So bakit hindi tumutuloy? Bakit hindi na-actualize yung investment? Kasi may mga bagay-bagay na tinitingnan ng investor. Number one is ease of doing business. Number two, the stability, predictability, and certainty of policies. Yung sinabi ni Admar, tama yun. Biro mo kung ako ang investor, gusto kong pumasok sa Pilipinas, sandali lang, urong muna ako, tingnan ko muna itong charter change ko, anong mangyayari. Tsaka ma'am, oo. Nag-iikot din ang Pangulo kasi para daw makapangalap ng mga investment. So useless, same as useless pala yun. Oo, useless yun, Admar. Kasi kunyari, nanggaling sa Germany, biglang gusto ng isang malaking higanteng negosyante na pumasok dito, biglang naparinig niya, ay sandali lang, magkakaroon pala ng gera. Diba? I mean, these are all mixed signals na pumapasok dyan sa naratibo ng Pilipinas. Oo, tayo ang pinaka mataas at na growth sa region, pero yung growth na yan has to be measured on a quarterly basis. So hindi ibig sabihin yung growth na yan ay pataas ng pataas. Yung growth na yan ay pwedeng bumaba kung ang mga policies natin ay hindi magkakatugma. So mahirap yun kasi tatanungin ng investor, are you planning to invest in the Philippines? In what investment areas? Tapos biglang narinig yung sagot dun sa Australian media. 'Di ba? Narinig yung presidente pala ng Pilipinas medyo may kahinaan at hindi makakakommit. 'Di ba? So these are all some total of reasons why sandali, maghintay muna ako. So anong hihintayin? With that charter change, hihintayin nila papasaba sa Senado. So na-delay. Okay, recess nila ngayon. Ang balik na niyan ay April na. Kung hihintayin nila yung charter change, hihintayin nila yung itong nangyayari sa South China Sea, matatagalan yan. Perfect example, ang China used to be the number one tourist visitors of the Philippines. Hindi na ngayon. Ang trade natin sa China, mas mataas ang ating importation kisa sa exportation ng ating produkto. Which means, hindi mo kailangan maggera kung gusto tayong tikisin ng China. Trade lang, bagsak ang ekonomiya natin. So yung mga ganyang mixed signals in order to be the lapdog of the United States in the country and globally, medyo hindi maganda yan. Kasi yung pagpapaikot sa kanya, dinala siya sa Australia, magkakaroon ng triumvirate meeting ang Japan, US at Pilipinas sa dadating na April, pupunta na naman siya sa US. I mean, all these signs, you're practically towing the line of the United States. Kung saan ako padalhin, I will talk about democracy, rule-based system. So parang ikaw yung nagiging mensahero ng Amerika. Sandali lang. Yes. May problema sa Pilipinas. Nagugutom tayo. Tama po, ma'am. Masasabi ba natin na, si Carlo po ito, masasabi ba natin na lumala itong tensyon sa West Philippine Sea dahil kagagawan din natin, self-inflicted po? Well, alam mo, Carlo, dalawang bagay, no? Una, madali naman tumawag na may rotational, di ba? O magdadala kami ng supply. Tawag mo lang. Pwede ba? Pre-passage. Ang sinasabi nila, ba't kailangan ganun? Respeto lang. Di ba? Papadala kami. Yung pagpapadala, nakita naman natin ng optics. Malaking vapor ang China, maliit na vapor tayo. So, kung magkakasadsaran, sino maaalsan ng pintura? Yung malaki o yung maliit? Makikita natin in several videos na kinuna ng mga independent media sources, international sources, makikita mo kung sino yung lumalapit at sino yung bumubunggo. Pangatlo, yung Sierra Madre, supposedly rotational ng supply ng pagkain, siguro kaya nagkakabungguan kasi wala nagsasabi na yung Sierra Madre nakapako na yun sa
sa seabed natin na meron na dong command center manned by the Americans. So, hindi nga tayo nagtatayo ng reclamation na ginagawa ng China at merong mga airstrip at lahat. Meron naman tayong Sierra Madre na kunyari ay sira-sirang vapor, pero technically sa loob, makikita mo it's a the complement of what needs to be a listening and seeing post. Oo. Ay naandon. So, kaya mahirap kasi both sides hindi naman nagsasabi ng totoo. Again, alam ko magiging negative na naman yung sasabihin, pero kung gusto natin ng kapayapaan, ba't ba hindi mag-agree? Ito yung mga tools. Mag-agree tayo, o China, ito yung mga tools. O yung dun sa pangingisda, di ba nagawa yun ni President Duterte? Sinabi lang niya, pangisdain mo ang aking mangingisda. Ay nalaw naman ng China. So, nothing can be, there is no worst situation if both parties will talk. Yes. Yung sincere effort na, pwede ba ito? Mag-agree kayo. Kung hindi kaya, yung sinasabi nga nila, yung agreement sa ASEAN, masyado daw pro-China. So, let's work. Yung sinabi naman ni Presidente, at several levels ginagawa niya. Kung at several levels ginagawa niya, why will you even mention an existential threat? Diba? Parang yung existential threat, doon na ako na-alarm. Kasi anything can be existential. Yes. Ma'am, at saka, ano sa tingin niyo yung tinatake ng foreign policy ng ating pamahalaan? Kasi sabi niya dati na independent, friends to all, enemy to none. Ngayon po, we are very inclined na doon sa taga-west. Mababawi pa ba yan, ma'am? Ano pa yung suggestion niyo po? Kung tsaka yung mismong kapitbahay natin, parang hindi rin masyadong sumasang-ayon doon sa foreign policy. Alam mo, Admar Carlo, doon sa tanong ni Carlo, mababawi pa ba? Oo naman, dahil you are a nation, di ba? An Asian for Asians. At titingnan natin sa kasalukuyang ikot ng mundo, we are in the Asian century. Kaya yung ebb, yung rise and fall ng nations, katulad nga ng sinabi, no? Siguro tapos na yung American power, pagdating mo sa Asia, naandyan ang China, naandyan si Russia, si Putin, nanalo na naman ng another term. So kung titingnan mo, balik uli ako doon sa sinabi ko, tatlo lamang ang geopolitical powers, US, China, and Russia. Ang China at Russia, gusto nila mag-tandem sila against the US. Hindi lang yan bago. Kasi ang US parating pivot ng pivot. Nag-pivot sa Russia noon si Gorbachev at Perestroika ay nakilala natin. Pumunta sila, pabor sila sa Russia. Pinapunta nila ang American consultants, political consultants para tulungan si Yeltsin. Pabor sila doon dahil demokrasya. Noong nag-pivot sila sa China, noong nagkaroon ng Tiananmen Massacre. Kasi pinapakita, hindi kayo dapat ganyan, dapat demokrasya. So nagpipivot sila. Yung pivot nila sa Asia, doon tayo medyo natamaan kasi yung desisyon ng Senado nung 8th Congress, napakahalaga yon kasi yun yung taon na under American bases ang Pilipinas, pero pinabayaan natin, hindi tayo. Yung course of nature, sumabog ang Pinatubo, nagtakbuhan sila. Pinatubo lang yun, Anong nangyari sa atin? 'Di ba? Tayo mismo, tayo ang tumayo at ginawa natin ang dapat. Pero ngayon, dahil may EDCA ka na almost 9 sa buong Pilipinas, talaga magnet tayo. Gusto ba natin 'yon? Paano yung susunod na salin lahi? The next generations will bear the burden of this administration's decision to welcome back bases? Parang maling-mali naman 'yon kasi kung titingnan natin ang ating geography, mas malapit tayo sa China .
Kapitbahay nga, di ba? Market nga, di ba? So bakit tayo sumasaliga sa isang bansang naandun across the Atlantic? Yes. Samantalang nandito ang China at pwede naman tayong mag-usap. Alam mo, ang napakahalaga dito, Admar at saka Carlo, yung pag-uusap. Yung hindi ko alam kung kaya bang tawagan ng Pangulo si President Xi Jinping o through channels. Kasi yung mga ganun personal yun eh. Kaya at ang isa pang napakahalaga, magkakaroon ng eleksyon ng Amerika. Yes. At sa lahat ng surveys ko nakikita, si Trump ang nangunguna. Si Trump, siguro, ma'am, nakumpara. Nakumpara siguro, ma'am, yung pamumuno. Parang kagaya din ngayon, nakumpara yung pamumuno din sa past administration sa ngayon. Kaya yung clamor, parang bumabalik ulit doon. Oo, tama ka doon. Kasi parang si Trump kasi internal eh. Ibabalik ang mga sundalo, tatapusin niya ang Afghanistan, tatapusin niya yung Kwan, ayaw niyang maging pulis. Global police. Itong si Biden, gusto niya global police siya. Kung saan may kaguluhan, nandun siya. Umaayos ba yung kaguluhan, lalo lumalala? Diba? I think a perfect example is Israel and Hamas. How do you resolve that problem? Mahirap. Dahil ang dami nang namatay, kahit mga bata kasama. Sa world opinion, ang US hindi kagustuhan dahil sa nangyari sa yung track record nila sa interference in internal matters. Kasi nga, they consider themselves as the global cup. Ngayon tayo alipin sa gigilid ng global cup eh. Napakahirap naman nun kasi parang itinabi mo yung pinaglaban natin at binoto ng Senado ha. The Senate is the treaty ratifying body. Pero sa pag-assume ni President Marcos Jr., kaagad nawala yun. So, at kaagad na open lahat. Anything na kailangan ng Amerikano, let me know. So, parang ako naman, sandali lang, kung hindi ka proud sa pagiging Pilipino, isipin mo naman yung bansa mo. Tsaka ma'am, ito bang next biyahe after gumaling ng ating mga pinuno, ma'am? Mayroong ulit meeting trilateral naman ito sa pagitan ng Japan, US at ng Pilipinas at kabilang din sa magiging topiko doon ay itong sigalot din sa South China Sea. Parang hindi talaga tugma, ma'am. Naghihimok tayo, nag-iikot ang Pangulo para makakuha ng foreign investment sa Chacha, itong sinasabi economic provisions natin. Yet ngayon, ito pa yung pag-uusapan. Makakatulong ba ito, ma'am, or ano? Sayang yung panahon na ginugugol dyan sa mga ganyan. Kasi kung talagang ironclad ang MDT at ang Amerikano naandyan sa atin immediately, you don't need to go around and do a road show. Parang lumalabas kasi poster boy ng Amerikano si BBM Kahit saan mo puntahin, he will invariably talk about the South China Sea. So nakita natin yan sa Australia, nakita natin yan sa Germany, nakita natin yan sa Czech Republic. So parang bang sa English, harbinger of Western hope. Medyo napakahirap noon kasi yung panahon mong i-google dyan, i-google mo na lang sa Pilipinas. Ayusin natin ang bansa natin, ayusin natin ang ekonomiya natin, ayusin natin ang issue tungkol sa presyo. At saka, kung okay na tayo, at saka ka mag-isip na, una muna siguro ASEAN. Kasi nandito tayo sa Asia unahin muna natin yan. Kasi 10 bansa yan. At kung makuha natin yung 10 bansa, napakalakas na puwersa para yan maging basehan ng pag-uusap natin with China and even the US. Makikita mo dun sa 10 bansa, halos yung mga originals nagsalita na, Indonesia, Singapore,
Malaysia, nagsalita na. Meron namang, So, meron namang nakuha ang Pangulo, ma'am, na pangako na mahigit 4 na trilyong piso. Hindi pa ba yun sapat para gumanda ang pamumuhay natin, yung mga pledges na yan? Pag ako matutuwa pag totoong pera yan. At ako, ang hinihintay ko talaga, okay, binuksan natin ang bansa para sa mga interest ng Amerikano. Ano yun? Libre? Ano yun? Libre na binabastos pa tayo? Para namang ang baba ng tingin mo sa Pilipino. Oo, bakit nagawa kaya ng dating administrasyon, hindi naman pala biyahe si PRRD, at hindi rin naman, ang lagi nilang sinasabi, nagpapakilala kasi ang ating Pangulo. Dapat pa bang magpakilala ang Pangulo natin? Bakit nagawa ni PRRD noon ito? Kasi ang nangyayari, batay sa datos, parang kada isang buwan, isang biyahe abroad. Actually, si PRRD ginawa rin niya ang pag-travel, pero ang punto niya doon sa OFW. Nasa ng mga OFW? Gusto ko silang makita, gusto ko malaman ano ang kanilang estado. Ito, parang yung pag-ikot mo, pinapabango mo yung Marcos, pinapakita sa lahat na this is the son of Ferdinand Marcos. Invariably may kakabit yun dun sa tinanungan ng Australiana, no? Pero at the same time, kung saan siya sabihin ng, kung yung lahat na pinuntahan niya, mga kaalyado yun ng Amerikano eh. O wala pa akong nakikita na pinuntahan niya na hindi kaalyado ng mga Amerikano. Tsaka, ma'am, meron po ba kayong pag-aaral, ma'am, kung yung average na taon bago ma-realize yung mga pledges na yan, yung mga na-attract na mga pangako ng isang administrasyon? Nakita naman natin, di ba, sa kay Presidente Arroyo, makita mo yun kasi American at China. American dahil kaklase siya ni President Clinton. China dahil very close siya doon sa mga, 'di ba, yung mga karamihang naging issue na mga tren at saka telco, mga inchiki. Tama. Yun. So makikita mo pareho niyang pinaglalaro. Pagdating mo kay President Aquino, ang China, kaya dahil dyan sa ruling. So nandiyan na yung ruling, okay ang ruling, meron tayong panlaban, pero hindi naman rin-recognize ng kabila. So kung hindi rin-recognize, pupunta ka rin dun sa lamesa ng negotiation. Alin ba dito ang hindi mo rin-recognize? Alin ba dito ang dapat mong i-recognize? Ano yung minimum ko? Tapos pagdating kay Presidente Duterte, si Presidente Duterte, alam mo, kaya yan kailangan umikot dahil hindi siya kilala. Never siyang national position. So technically, lahat ng sa diplomatic corps, yung mga ambassadors na nandito sa Pilipinas, tinatanong, who is he? What is his track Okay. Nung sumalta naman siya dun sa ASEAN na unang niya, this is a different person. Diba? O sa Amerika. In fact, may mga investors na Amerikano pumasok dito. Yun lang sinabi niya, sa usaping political, sandali lang Amerikano. Sa usaping economic, sige, you are all welcome here. I think he was the first, nung nagkaroon tayo ng pangailangan sa gasoline, sa oil, I think lumapit pa siya sa Russia. Tama. So this is a guy who doesn't have to monthly go on a trip but able to call. Tama. Ayun Tama. Yun yung trick eh. Can I lift the phone and call this leader? And can the leader take the call? Or do I have to go through channels? And that is essentially diplomacy. If you can call the leader and say, I have a problem, can you help me? Yun, hindi ko nakikita
dito sa kasalukuyan. Umiikot siya supposedly for investments. At the same time, umiikot siya para makilala ng tao sino yung Marcos, at sa tingin ko may effort na roadshow ang Marcos brand. Pero ma'am, Kasi bakit ka mag-international interviews? Pero Ma'am Malu, ang isa pa dito, habang abala sa ibang bansa ang Pangulo, kung wala man siya dito, needed din na mag-step up yung kanyang mga opisyal. Parang yung iba pa nga siguro hindi pa masyadong kilala ng taong bayan. Siguro kilala lang dahil na nababasa na napapanood nila sa pero yung ramdam yung serbisyo parang hindi. No, kung pagbabasihan mo yung exempt na natin si VP Sara kasi nangunguna yan. Pero iba kasi yung dati. Ang dati na nakakatulong sa pagpapabango ng Duterte administration, nandyan yung sa DPWH, nandyan yung sa DOTR, nandyan yung sa pambansang pulisya din natin na nakakatulong para ma-maintain yung peace and order. Nandun pa yung mahigpit na pagpapatupad dun sa DNR na meron talagang balls para maipatupad yung mga rehabilitation. Parang sa ngayon ata, walang ganon. Masikat pa yata yung speaker na naging cabinet secretary sa lahat ng mga ahensya. Oo, alam mo, Admar, yun nakakalungkot kasi yung dating administrasyon, may mga sariling sipa yung mga kabinete. Nag-agree sila sa yung pangmalakihang plano, tapos yung execution ng specific plans nandun sa mga nabanggit mong mga kalihim. Ang pangalawang rason, dahil sumasama rin sa kanya. So, kung ang kalahati ng kabinete mo, kasama mo, sino ang magmamando sa departamento? At pangatlo, kung takot ang mga departamentong gumalaw dahil baka merong magsabi, hindi mo yan kailangan gawin, hindi yan, akin yan, may problema ka rin doon. Kasi ngayon nakikita ko yung bureaucracia para naghihintayan. At medyo takot ang paggalaw dahil nga alam nilang may nangingialam sa day-to-day operations. So, yun napakahirap. Pang-apat, meron kang isang speaker na talagang nag-overreach. What do you mean by overreach? You're representing the legislative branch, interdependent, co-equal. But if you are doing already the job of the president, then there is something wrong there. Can not the president delegate those things to his cabinet secretaries? So, makikita mo may blurring of the lines ng executive at legislative insofar as the House of Representatives is concerned. Sa Senado, klarado, we legislate, we enact measures. We do not implement. Kaya nagkakaroon ng banggaan eh. At doon lumalabas yung interest ng pamilya. Dati kasi wala naman tayong speaker at president na ganyang ka-close na first degree, second degree of consanguinity. Dati very clear na pag magkarelasyon kayo, may conflict of interest, somebody has to either withdraw from it or mag-i-issue ka ng conflict of interest clause na ako ay pinsan nito, first cousin. So wala yung mga ganun eh. So makikita mo when you start talking of ethical standards and ethical norms, itong administrasyon na ito wala. Ang meron ng ma'am kapal ng mukha. Well, I guess that's the reverse of it, di ba? At saka talagang makikita mo pag sinabing hindi, gusto ko ikaw, wala. Talagang makikita mo yung naked use of power. Whether merong provision na binayolate, hindi, basta wala ka ng prangkisa. How can you do that? Yeah. Ma'am, yes, may tanong lang po, ma'am. How can we convince this government po, ma'am, na yung sinabi nyo kanina maganda po yung internal, marami po tayong problema
dito sa loob, ma'am. So how can we convince this government, the president, kung you are given a chance po? Well, ako klarado eh. Meron tayong La Nina, di ba? El Nino rather, magkakaroon tayo ng El Nino, water will be very hard to conserve and to have. Meron tayong pag-aani, di ba? Yung pag-aani na yan, may kwan sa supply and demand ng ating pagkain. Meron panukala tungkol sa pagtataas ng minimum wage. Ito mga basic. So kung naayos mo yung trabaho, naayos mo yung pagkain, naayos mo yung kalusugan, at ito'y nararamdaman, hindi lang proclamation, hindi lamang nasa papel, then sige, pumunta ka abroad. Sige, bisitahin mo yung mga OFW. Yung rason mo, any sitting president will have to go abroad because of the large numbers of OFW. Now, ano ba ang programa mo sa reintegration? Ano ba ang programa mo sa mga OFWs na matatanda na gustong bumalik? Di ba, wala tayong naririnig na ganon. So, samantalang ang OFW ang isa sa drivers ng ating ekonomiya by the remittances. So, tapos ang ginagawa lamang, hindi makikipagkita kami, pero mapupush yung mga organizers na magdala ka dito ng tao para may papalakpak sa amin. Parang hindi naman tama yun. Maganda sana kung ang sinasabi niya, o itong mga batas na ito na pirmahan na namin, o itong mga reintegration plan na ayos na namin. Wala namang ganong sinasabi eh. Ang sinasabi pa rin, yung issue sa South China Sea, yung issue sa saligang batas, di ba? So yung basic, yung politics of the stomach, yun ang kailangang maipresenta at maramdaman ng tao. Siguro ma'am, ano na lang po ang mensahe at paalala ninyo sa taong bayan? Kasi baka ang nangyayari ay tinatabunan lang ng mga paninira at issue at propaganda like kagaya dito against sa SMNI, against kay Pastor Apollo, against dito sa mga Duterte sa tunay na issue. Tunay talaga na mas may national concern kumbaga, no, like kagaya dito sa Chacha na pwedeng samantalahin itong mga issue dyan sa West Philippine Sea at marami pang mga issue like kagaya dyan sa dapat maisulong na tanggalin na yung liquidation by certification, ibalik yung sa talaga yung resibo talaga ang ipapakita kasi pag private sector hahanapan ng resibo, kung hindi tama yung pagbabayad ng buwis tutugisin, wala bang tumutugis doon sa mga nagwaldas ng pera ng taong bayan? Wala pa tayong masyadong naririnig niyan, ma'am. Ano na lang po yung paalala ninyo sa taong bayan, ma'am? Well, ma'am, nakamute po yata kayo. Okay. Naku, na-off yung audio ni ma'am. Oo. Ayan. Okay, go ahead po. Sa mga nakikinig at nanonood dito sa palatuntunang ito, napakahalaga po na maintindihan niyo yung mga issues. Hindi po lahat na nasa social media ay totoo. Lalong-lalo na ang isang effort na sirain ang mga kritiko ng administrasyon na ginagamit ang taxpayer na pondo, no? Hindi po lahat yan ay katotohanan at lahat po na kritiko, hindi naman po kritiko lang ng administrasyon, kritiko rin ng programa ng administrasyon. Hindi ko kami namimersonal. Ang amin lamang, ang gusto natin, maiaayos ang bansa para sa susunod na henerasyon, hindi na natin problema ang NPA, CPP, NDF, hindi na ho natin problema ang utang ng pamahalaan, hindi na ho natin problema ang magkadaming ayuda na ang kailangan trabaho, na hindi na po natin problema na walang oportunidad dahil may mga investors na tumataya sa Pilipinas.
tayo po ay malakas. Tayo po ay nasa gitna ng Asya. Marami pong strengths ang Pilipinas. Pero kuminsan po nawawala yan dahil nagkakaroon ho ng problema ang pinuno at ang administrasyon ng namumuno. Habaan po natin ang pasensya, magsalita po tayo, makinig, at yung to act on ano ba dapat ang mangyari sa ating bansa. Hindi lamang po tayo botante ng isang panahon. Tayo po ay citizens ng ating bansa. Tayo po ay Pilipino. So, tingnan po natin ang nararapat sa ating bansa. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang botante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.